Na sa mga pulis sa mga may tatong kita kapag naka-uniforme. At bawal na rin silang magdagdag ng tattoo. At kung papasok pa lang sa pulisya, bawal yan kahit nakatago. Ang iba pang detalye sa pagtutok ni June Veneracion. Sa ilalim ng police uniform ni JP, di niya tunay na pangalan. Nakatago ang malaking tattoo sa kanang braso. Mula nang ipagawa noong 2013, sinisiguro raw niyang hindi ito kita kapag naka-uniforme. Aminin naman natin na hindi. Sa Pilipinas kasi hindi naman talaga totally tanggap na naka-uniform personnel na may tattoo. Iba yung tingin nila Pero kailangan nang ideklara ng mga pulis kung may tattoo sila sa pamamagitan ng affidavit. Batay sa PNP Memorandum Circular 2024-023 na inaprubahan nitong March 19. Dapat itong ipabura kung kita ito pag naka-uniforme o kung nagpapakita ng kalaswaan, racism, extremism at iba pang illegal na aktibidad. Bawal na rin dagdagan ang mga idineklarang tattoo kahit pa matatakpan ng uniforme. Ang exempted lang ay mga aesthetic tattoo gaya ng sa kilay, labi at eyeliner. Maharap sa investigasyon ang mga hindi susunod. Remember, bakit? Bakit may exemption? So, ibig sabihin, paano kunwari lalaki gusto niya tattoo ng kilay? Delicate siya na. Ang bira, Nung pumasok ka sa PNP, expected na sumunod ka po sa policy at rules ng regulation ng isang organization po. If you cannot follow regulation, then maluwag po ang pinto ng PNP para po kayo ay mag-resign. Kung ikaw ay may tattoo at gusto mo pumasok sa Philippine National Police, bibigyan ka ng 3 buwan para ito ipabura. Pero hindi lang basta burado. Kailangan hindi raw mag-iwan ng marka. It's not a curtailment of their rights. Pagka ikaw po ay pumasok sa PNP, there are certain rules and traditions and policy that you have to follow. 6,000 piso ang ginastos si JP para sa kanyang tattoo. Buti na lang at hindi ito sakop ng dapat ipabura dahil 30,000 piso raw ang gastos base sa kanyang pagtatanong. Kung magkaroon po ulit ng memorandum na talagang kailangan na ipabura lahat, kahit yung divisible, papabura ko po talaga kasi kailangan natin sumunod. Iginagalang naman ng Civil Service Commission ang paghihigpit ng PNP. So we cannot say we are not for it and neither can we say we are for it. But ang sa atin is the agencies are allowed to come up with the respective reasonable rules and regulations. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Ayan. So, ito linawin lamang po natin, okay? Kasi para usat tamang pananaw, tayo nga, may mga tinanong tayong pulis tungkol dito, mga kaibigan natin, mga opisyal pa. Matagal naman na yung patakaran ng PNP. Okay? Pagpasok mo pa lang, pag may tattoo ka na, i-reject ka na. Okay? Yun ang policy noon pa. Linawin natin kasi marami nagsasabi kinukonekto kay Lisa Marcos dahil sa pagsabi ng tattoo. Maling-mali yung sinabi ni Lisa Marcos na yon na pag may tattoo, masamang tao. Hindi ako papayag doon. Paano naman ako? Paano naman sila busdada? Di ba? Bahagya lang naman yung kasamaan namin. Hindi ho tama yun. Di ba? Pero wala ho itong kinaugnayan dun sa pronouncement yung mismong banat ni FL Lisa sa mga Duterte. Bakit ho kanyo? Matagal na ho itong merong polisiya ang pulis na ganito. At pagpasok mo nga ng pulis, pag may tattoo ka na visible, pag nakita nila yan, talagang hindi ka papapasukin. Noon pa ho yan. Linawin lang natin noon pa po ito. Ngayon, ano ang ginagawa ng kapulisan ngayon? Bigyan ko kayo ng konteksto. Si itong si PNP chief natin ngayon na dating HPG. Okay? Kilala ko ho yan, not personal. Kilala ko ho yung diskarte niya kasi ho, tandaan nyo, si Mocha nag-train sa HPG. Yung Master Tiger. Actually, meron yan Tiger at Master Tiger. Si Mocha, lumagpas siya sa Tiger, nag-Master Tiger na siya. Matagal na rin bawal yung
yung bago pa si Marbil na naging HPG, bawal na pong gumamit nung tuka. I think tuka ng ng HPG, yung ginagamit ng HPG na logo. Bawal na ho yun matagal. Pero hindi ho na-i-implement, kaya nga yung mga Master Tiger, kahit hindi ho sila pulis, nagagamit ho nila yung hindi naman pinayagan, pero parang hindi na sinasaway sila. Nung naging HPG, director ho si Marbil, itong bagong PNP chief natin, magganyan ho yan, stricto. As in, nag-implement sila ng bawal ng gumamit ng logo, ng kaitsura ng logo ng HPG. May ugaling ganyan tong PNP chief natin. Gusto niya parang straight masyado. Kung ano yung talagang nasa patakaran, ipatupad natin. Kaya nga maraming naging issue pa yan. Naalala ko, naging issue yan kasi si Mocha, di ba? Hinuli siya doon sa pangalan nito, doon sa Maraming Kamote na umaakyat. Kasi nakita yung logo niya. May sticker siya which is, saan ba galing yun? Galing din po yun sa loob ng HPG. Gets nyo? Yung sticker ng Master Tiger. Tapos, pinara nga siya, di ba? Tandaan ninyo, panahon ni Duterte to. Official si Mocha nito. Nung pinara siya, ay, sorry ma'am. Gano'n, nag-sorry kay Mocha. Tapos sabi ni Mocha, hindi, sige. Ano ba ang sabi doon sa memo? Pinakita yung memo. Okay, may bagong memong inilabas. Yung marilaki. May bagong memong inilabas si HPG director, yung PNP chief ngayon, at sinabing pinapatanggal yung mga sticker. So right then and then, tinanggal yung sticker. Okay? Naka-video yun. Lumabas yun. Ngayon, maraming nagalit na Master Tiger at Tiger. Kasi tandaan nyo, yung training na yan, malupit na training yan. Hindi ho yan trainingan lang. Malupit na training yan sa HPG. At para tawagin kang Master Tiger, tinitingala ka. Kakaiba ho ang Master Tiger. Tinitingala ka ng mga kasamahan mo. Ngayon, ang nangyari sa kanya, nalaman na sinita siya. Pinatawag po siya ni director. At that time, director po noon, ngayon PNP chief na, tinatawag po siya. Pinaliwanag sa kanya na ganito. Tapos, nagpasalamat niya na parang sinabi sa kanya na buti sumunod ka kasi magandang halimbawa mo yun. Tapos, in-announce ni Mocha yun. Kaya, sumunod ho si Mocha doon. Kaya nga minsan binibiro ko yun, Bo. Mox, didikit natin 'yung sticker mo Kasi nga inaasar ko siya minsan, di ba? Kasabi niya, hindi, wag. Yan ang ganun ho yun. Hanggang sabi nga nung PNP chief na ngayon, dating HPG director, sabi niya, pwede ba tulungan mo kami na makalma itong mga Master Tiger kasi nagagalit sila. Kasi tama nga naman. Kaya nga sila nag-training. They deserve. Kaya nga takita nyo, di ba, meron yung ginaganon dito. They deserve that logo. Kasi pinagpaguran nila yan. And yet, patatanggal mo sa amin. Parang ganun ang dating. So, doon si Mocha, parang nag-message siya sa GC ng mga Master Tiger na sinasabi niya na, okay yan, sundin natin. So, sinunod nila. Anong konteksto niyan? Yung konteksto niyan, mahilig po kasi talaga na etong PNP chief natin ngayon na dating HPG director, mahilig po talagang magpatupad ng batas strictly. Okay? So, etong tato na to, as nating tududong kay Lisa Marcos. Okay? Ito po ay batagal ng batas. Sa katunayan, alam ho ito ng mga pulis noon pa. Ang nangyari, hindi lang masyadong nai-implement, kaya yung ibang mga pulis nagpapatato as long as hindi nakikita sa labas. Maraming hong pulis ang may tattoo dito. Sa katunayan, meron nga ako nakita kanina lang Kanina lang. Pinakita sa akin yung isang pulis na tattoo niya buong katawan hanggang dito. So ibig sabihin, pag nag-uniforme na siya, wala kang makikitang tattoo. Pero yung buong katawan niya, tinatuan niya talaga. Okay? Pero kung nagtitraining ka, hindi makakapasok yun. Kung papasok ka pa lang, kasi nga bawal nga. Ngayon, in-implement lang niya. Okay? In-implement lang niya na yung batas na noon pa. At ngayon, pinadagdagan niya na ito yung dagdaga, bawal yung mga tato na may babaeng nakahubad, yung mga ganong tato, ayaw niya.
ng mga ganon. O di kaya mga bastos na tato or basta any discriminating na tato. So yun. Ngayon, eto ang tanong. Kayo ba ay sang-ayon o hindi sang-ayon dito? Ako personally, bilang may tato, at kahit to sa ibang bansa, sa Amerika nga, yung mga police may tato di ba? Ako personally, hindi ako agree. Okay? Hindi ako agree na bawal sa kapulisan ang may tato. Bakit to kanyo? Kasi, ang tattoo ay hindi ho yan katulad sa ibang bansa, tulad sa Japan. Halimbawa, sa Japan, ang mga nagpapatato talaga, yung mga yakuza, di ba ho? Sa Pilipinas, hindi ho. Ang mga nagpapatato sa Pilipinas, tandaan nyo, warrior. Nung unang panahon, bago pa dumating ang mga Kastila, kaya nga ho, meron tayong sariling mga itsura ng tato Kasi yun yung accomplishment. Dati, kwento sa akin ito ng mga dati, pagka may na-accomplish ka, hindi ka nilalagyan ng estrella. Di ba yung mga ganun, may nilalagay-lagay? Ang inilalagay, tato. Bilang simbolo na ikaw ay naka-defeat ng kalaban mo, tinatatoan ka. Simbolo yun. Okay? Ngayon, ibang usapan naman po pagdating sa relihiyon. May ibang naniniwala dyan na bawal ang tato. Pero para sa akin po, sana hindi sana mabago na yung batas na yan. Sana ako lang sa akin lang sa akin lang po, sana wag naman nang ipagbawal sa pulis eventually. Kasi sana medyo hindi naman, siguro, wag lang yung sobra, di ba? Yung pati yung mukha may tato. Di ba? Wag naman po. Grabe naman ito. Sino naman nagsabi na naman sa iyo niyan? Sino na naman nagkwento niyan? Sino nagkwento sa inyo niyan? Ako, tanong ko sa inyo, okay ba kayo kung nakita nyo isang pulis na may tato? Sige nga ho. Kayo nga ang sumagot. Kaya nga ho, ako nagtatanong ako sa inyo, okay ho ba sa inyo na makakita ng pulis na may tato? Yan tanungin ko kayo. Dapat pagbotohan yan sa susunod na eleksyon.